Bakit meron tayong Sacrament of Confession? Punto por puntong sagot, because we seek for pardon. Bakit pardon? Because P for proclamation, A for absolution, R for reconciliation, B for detestation for sins, O for obligation, and N for newness. Ito po ang 6 na dahilan kung bakit mayroon tayong Sacrament of Confession. Una, bakit po tayo may confession? Dahil ito po ang nagsisilbing paraan upang masabi natin sa Panginoon ang ating intention, na tayo po ay nagsisisi sa ating mga kasalanan na pwedeng maging rason ng ating condemnation sa apoy ng impyerno na kailanman ay hindi ka talaga makakaahon. Proclamation, dahil po ang salitang confession ay nanggaling sa salitang Latin na confessus, na ibig sabihin ay to speak. At ito nga po ang nangyayari sa tuwing tayo ay nangungumpisal. Atin po binabanggit ang ating mga kasalanang mortal na nagpapakita ng ating pagtanggap at pagsisisi sa Diyos na may kapal. Bakit kailangan pang sabihin gayong alam naman ng Diyos ang nilalaman po ng utak natin at ng damdamin? Marahil ito pong tanong ng mga kapatid nating hindi nakakaunawa sa Sacrament of Confession. Ngunit bakit nga ba? Ano po bang sabi sa unang sulat ni San Juan? Kung ipagtapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. May sinasabi talaga ang Biblia that we need to confess. Ayon po yan sa talata. Abay, kailangan mo pala talaga na ipagtapat kahit na alam po ng Diyos ang nasa iyong isipan. Katulad na lamang po ng nangyari sa kay David na lumapit sa kay Nathan upang humingi po ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan na nagawa sa Diyos. Ano po nangyari dito? Basahin po natin ang talata. Nang magkagayon sinabi ni David sa kay Nathan, ako ay nagkasala laban sa Panginoon. Sumagot po si Nathan sa kay David, ang Panginoon sa panig niya ay pinatawad ang iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay. Ngunit dahil sa lubos mong tinanggihan ang Panginoon sa gawaing ito, ang batang ipapanganak sa iyo ay tiyak na mamamatay. May pagtatapat na nangyari dahil nga si David ay nagsabi sa kay Nathan ng kanyang kasalanan. Katulad po ng mga pari, si Nathan ay sumagot sa kanya na natanggap niya na ang kapatawaran. Kagaya po ng ating mga kaparian na nagbibigay ng absolution sa mga kapatid nating lumalapit sa Sacrament of Confession. We proclaim our sins to God through the Sacrament of Confession and then we receive absolution from the sins that we have committed. Sa pagbibigay ni Jesus ng authority sa mga apostoles na makakapagpatawad ng mga kasalanan, ay ipinasa naman ni Pedro sa mga successors nito na ating mga kaparian na siyang mahalagang bagay upang mapatawad ang ating mga kasalanan na ayon nga po sa turo ng simbahan na siyang mahalagang bagay upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Ayon nga po sa turo ng simbahan, tinatawag itong sakramento ng confession dahil ang pagpapahayag o profession o pag-amin ng mga kasalanan sa isang pari ay isang sangkap ng sakramento na pinapahalagahan. Sa isang malalim na kahulugan, ito rin ay isang pagtatapat, pagkilala at papuri ng kabanalan ng Diyos at ng kanyang awa sa taong makasalanan. Kaya pag ikaw ay nangungumpisal, sabihin muna ang lahat at huwag nang magpatumpik-tumpik pa upang maging ganap po ang iyong sarili sa tuwing nagsiselebrate ng Eucharistia. Pangalawang rason, absolution. Bakit tayo nangungumpisal sa ating mga kaparian? Dahil sila lang naman ang makakapagbigay ng pagpapatawad o absolution sa mga mortal sin o mortal na kasalanan na ating nagawa. Katulad nga po ng sinasabi ni St. Paul in his second letter to the Corinthians, ang sino mang pinapatawad ninyo ay pinapatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinapatawad ko sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo rin, upang hindi tayo malinlang ni Satanas na hindi naman ningid sa atin ang kanyang mga hangarin. At gayon nga po ang rason kung bakit ang mga kaparian natin ay nagbibigay po ng absolution sa tuwing lumalapit tayo o tumatanggap ng Sacrament of Confession. Nakatulad nga po ng sinasabi ni San Pablo, sa katauhan ni Kristo ay nagpapatawad siya ng kasalanan. Na bagamat si Pablo ang nagpapatawad, ngunit ito ay naaayon sa kapangyarihan, pangalan ni Kristo upang ito'y kanyang pahintulutan. At ito nga po ang sinasabi ng ating kaparian. At paano magbigay ng absolusyon ng ating mga kaparian? Pakinggan niyo po ito at ito naman po ay mababasa natin sa ating katekismo. Ayon po sa kanilang mga sinasabi, Diyos na Ama ng mga awa, pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak, pinagkasundo ang mundo sa kanyang sarili at ipinadala sa amin ang banal na Espiritu para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng ministeryo ng simbahan, bigyan ka ng Diyos ng kapatawaran at kapayapaan at pinatawad kita mula sa iyong mga kasalanan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Sa sinabi nga natin kanina na ang Diyos ay nakikinig lamang sa mga taong banal at gumagawa ng kanyang kalooban. At ito nga ang ating mga kaparian ng ating simbahan. Upang maging lubos po ang iyong sarili sa awa ng Diyos na makapangyarihan. Sa pamamagitan po ng mga pari, sa ating paglapit sa mga pari ng ating simbahan, sa loob ng kumpisalan ay doon nalilinis ang ating mga kasalanan. Pangatlong rason, reconciliation. Bakit po tayo nangungumpisal? Dahil ito pong ating paraan upang magbalik loob sa Diyos na makapangyarihan na mula sa ating buhay na makasalanan ay atin itong tinatalikuran pamamagitan ng Sacrament of Confession ng ating simbahan. Kaya tayo ay mga embahador para kay Kristo na para bang ang Diyos ay umaakit sa pamamagitan natin. Ayon nga po sa kay San Pablo, kaya't kami mga embahador para kay Kristo na para bang ang Diyos ay umaakit sa pamamagitan namin. Nakikiusap kami sa inyo sa ngalan ni Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Reconciliation. Kaya nga, napakaganda ng ganitong pamamaraan na kapag ikay humihingi ng kapatawaran ay dapat ka munang lumapit sa ating mga kaparian na nagpapakita lamang na talagang may proseso na dapat mo munang pagdaanan upang makita ng Diyos na ikaw ay lubos na nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Hindi po sa simpleng salitang sorry lang. Ayon nga po sa turo ng ating simbahan, ang buong kapangyarihan ng Sacrament of Penance ay binubuo ng pagpapanumbalik sa atin sa biyaya ng Diyos at pagsama sa Kanya sa isang malapit na pagkakaibigan. Ang pakikipagsundo sa Diyos, sa gayon, ang layunin at bunga ng sakramento na ito para sa mga tumatanggap ng Sacrament of Penance na may pagsisising puso at relihiyosong ugali, ang pagkakasundo ay karaniwang sinusundan ng kapayapaan at katahimikan ng budi na may malakas na spiritual consolation. Sa katunayan, ang sakramento ng pakikipagsundo sa Diyos ay nagdudulot ng totoong spiritual resurrection sa pagpapanumbalik ng dignidad at pagpapala ng buhay ng mga anak ng Diyos na kung saan ang pinakamahalaga ay ang pakikipagkaibigan sa Diyos. Kaya kung hindi ka pa po nakapagkumpisal, marahil ito po ang rason kung bakit hindi ka niya pinapakinggan. Dahil nga, ayon po sa sulat ni Propeta Isaiah, sa halip ang iyong mga kasalanan ay naghihiwalay sa iyo mula sa iyong Diyos. Kaya kung hindi ka pa po nakapagkumpisal, marahil ito po ang rason kung bakit hindi ka pa niya pinapakinggan. Bakit po? Dahil ayon po sa sulat ni Propeta Isaiah, it is your crimes that separate you from your God. It is your sins that make him hide his face so that he will not hear you. Tinatakpan ng Diyos ang kanyang muka upang hindi kanya mapakinggan dahil sa iyong mga kasalanan. Naku po, talagang kailangan natin na makipag-reconcile sa ating Panginoon. Dahil sigurado namang napakarami natin ang hinihingi sa ating Panginoon at kaya nga hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Kaya nararapat siguro na pakinggan mo muna ang turo ng simbahan na lumapit sa Diyos sa paghingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at upang ang Diyos sa iyo pong mga kahilingan ay kanya na itong pakikinggan. Ang-apat na rason, detestation for the sins. Bakit po tayo may kumpisal sa ating simbahan? Dahil ito po ay nagpapakita na kinakasuklaman natin ang kasalanan. Dahil ayon nga po sa turo ng simbahan, kabilang sa mga gawa ng pagsisisi ang kontrisyon na sinasakop ang unang punto. Ang kontrisyon ay kalungkutan ng kaluluwa at pagkasuklam sa kasalanang nagawa, kasama ang resolusyon na huwag nang magkasala ulit. Kaya nga bago matapos ang iyong pagkukumpisal, ay sinasabi po natin ito bilang tanda na nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Ano po ang ating sinasabi? Mariin kong nilulutas sa tulong ng iyong biyaya na huwag nang magkasala at iwasan ang malapit na pagkakataon ng kasalanan. Dagdag pa nga po ni San Pablo in his letter to the Romans, maging tunay ang inyong pagmamahalan, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Kaya nga, ang ating pagkumpisal ay pagkasuklam sa kasalanan, detestation for sins. Ikaw, bakit hindi ka pa nangungumpisal? Nako, huwag mo nang mahalin ang kasalanan mo dahil nakakatakot naman kung sa paraang ito ay maiwala mo ang iyong kaligtasan. Panglimang rason, obligation. Bakit meron tayong Sacrament of Confession sa simbahan? Dahil ito po ay isang obligasyon na ibinigay ng Panginoon sa ating mga kaparian. Ano po ang kanyang sabi bago po siya umakyat sa langit? Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ano po ang isa sa mga itinuturo ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo? Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad.
Isa sa mga inatas ng Panginoon na gawin ng mga disipulo ay ang pagpapatawad ng mga kasalanan na siya namang ipinapapatuloy po ng mga kaparian dahil isa ito sa mga obligasyon ng simbahan na gawing kalugod-lugod ang lahat ng tao na sumasamba kay Kristo. At ito nga po ang sinasabi sa katuruan ng simbahan sa kanyang katekismo. Ayon po sa utos ng simbahan, matapos makamit ang edad ng paghuhusga, ang bawat isa ay matapat at nakagapos sa isang obligasyong tapat na ikumpisal ang mga seryosong kasalanan kahit isang beses sa isang taon. Kaya kung ikaw ay Katoliko, tunay na Katoliko, ay dapat mo nang sanayin ang iyong sarili na pumasok sa kumbento at upang ikay mabasbasa ng sakramento na tanda ng iyong pagiging tunay na Kristiyano. Kung ako lang po ang tatanungin, every month ay dapat tumanggap ka nito. Hindi dahil sa makasalanan na talaga tayo, pero dahil sa makasalanan ang mundo na tinitirahan mo. Sinasabi nga po sa banal na kasulatan na nakakulong ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan. Kaya minsan, hindi mo talaga maiiwasan na magkasala po dito. Katulad nga po ng sinasabi sa talatang ito, at kung siya ay nagkasala laban sa iyo ng 7 beses sa isang araw at babalik sa iyo ng 7 beses na magsasabing, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Isa po sa mga pinupunto ng talatang ito na ang tao pala ay may posibilidad na magkasala ng 7 beses sa isang araw. Na minsan, hindi po natin namamalayan dahil sa pagkakaalam natin na ang maliit na bagay ay hindi naman ito saklaw. Pero sa mata pala ng Diyos, ikaw ay nagkasala na at nangangailangan na ng kanyang pagpukaw. Halimbawa na lang po ng kasakiman na para po sa atin ay simpleng pag-ugali lamang. Pero ito pala ay isa ring pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na alam naman po natin, sa kautusan ng ating Panginoon, ang pagsamba sa ibang Diyos ay talagang malaking kasalanan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman. Kagaya nga po ng sinasabi ni San Pablo, kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. And last, bakit po tayo nangungumpisal sa ating mga kasalanan? Dahil nagiging daan ito sa buhay na banal at upang matanggap mula sa Diyos ang kanyang kaluwalhatian na sa pamamagitan po ng sakramento, napapalitan ang luma ng bagong kaanyuan. At ito nga ang itinuturo ng ating simbahan. Dapat niyang sikapin na sa pamamagitan ng mga gawa ng awa at pag-ibig sa kapwa, pati na rin po sa pamamagitan ng pagdarasal at ng mga iba't ibang kasanayan upang ganap na maitapon ang lumang anyo at maisuot ang bagong anyo. Pagiging bagong anyo. Kaya po tayo lumalapit sa Sacrament of Confession upang mabago natin ang anyo mula sa lumang anyo sa pagiging makasalanan ay ating isinusuot ang bagong anyo na katanggap-tanggap sa ating Panginoon dahil sa ating paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ito nga pong sinasabi ni San Pablo in his second letter to the Corinthians. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sa pagkukumpisal natin, ay sinusunod natin ang utos ni Kristo na maging kanyang disipulo. At dito na pumapasok ang panibagong anyo na kanyang handog sa tao. So, ayan po ang 6 na rason kung bakit po tayo lumalapit sa sakramento ng kumpisal. Sana nga po, marami po tayong natutunan sa video na ito. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share upang mas marami pa po ang maabot nito. And please help me also grow my YouTube channel. Just click the link in the description at pakisubscribe nyo na rin po upang mas lumago pa ito. At upang matulungan din po natin ang page na ito, ang channel na ito, na maipagpatuloy ang mga gawain nito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po nating mapagbahagian ito. Muli po, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon in the Sacrament of Confession at mamuhay po tayo ng payapa sa pag-ibig upang tuloy-tuloy lang ang ating pag-ahon. This is Mr. Curious Catholic. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Pro Deo et Ecclesia. Hello mga kalay ko. Nabasa niyo yun? Ganda. Lumapit kayo sa akin. Nung ako po ay katotestante pa, hybrid ng Katoliko at Protestante, marami tayong mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya bilang Katoliko. Marami tayong mga bagay na nag-aagam-agam sa ating kaisipan na totoo ba to? May paliwanag ba ito? Huwag kayong mag-alala. Na-curious lang kayo. Kaya salamat naman yung aking pagiging curiosity ito ay natugunan ng mga kasagutan sa mga taong nag-aral at lehitimong tagapagturo ng ating pananampalataya. Kaya kung kayo man ay naging katulad ko noon, ay huwag po tayong magtatanong,
sa hindi Katoliko. Tayo po ay magsiyasat at atin pong tuklasin yung yaman ng ating pananampalataya, upang sa ganon ay hindi po tayo maging mangmang sa sarili nating pananampalataya. Kaya kung ninanais po ninyo na mapunuan ng tamang kaalaman ang ating mga katanungan sa ating isipan patungkol sa ating pananampalataya, may tip ako sa inyo. Pasyalan po ninyo ang channel ng Curious Catholic. At makikita po ninyo yung mga topic doon. At sa inyong pakikinig, tinitiyak ko, magiging tulad ko rin kayo. Manny Lumibaw po, isang solidong Katoliko. Pro Deo et Ecclesia. Hello, Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless. Hello, ako po si Hiljen, isa pong deboto ng Divine Mercy. Inimbitahan ko po kayo na manood ng mga videos ni Mr. Curious Catholic para po makatulong sa ating pananampalatayang Katoliko. Hindi na mga curious. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Brother Alfred from Ross City, Capiz. Inaanyayahan ko po kayo na manood at mag-subscribe sa Mr. Curious Catholics kasi marami tayong matututunan dito. At ako personally, marami akong natutunan kagaya na kung paano i-defend ang ating pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat at magandang umaga. Hi, I am Sister Lotlot from Rojas City. I am a visually impaired person. Nag-aalinlangan ka ba tungkol sa iyong pananampalataya bilang isang Katoliko o ikaw ay hindi Katoliko? Narito na ang kasagutan ng iyong katanungan. At kung gusto mong hahanapin ang katotohanan, hanapin, ibahagi at mag-share si Mr. Curious Catholic. See you sa Mr. Curious Catholic.